Sige, welcome back to our channel. So ito, kasama natin ngayon ay si Pastor Joash. So, introduce yourself, brother. Hi, I'm Joash, and I don't know why I'm here, but I'm just hanging out and catching up with a good friend, no? Thank you for having me here, bro. Sabi mo kasi, pag-usapan natin ngayon yung kay Pastor Ed Lapis. Gusto natin malaman kung ano bang take mo or take natin doon sa... Kasi matagal na siyang usapin, for sure maraming nagtatanong sa'yo. Sa akin din maraming nagtatanong paulit-ulit. Parang hindi ako makareply kasi hindi ko alam may sasagot ko eh. Anyway, para sa'yo, ano bang mga kaganapan? ano bang take mo rito sa issue ni Pastor Ed Lapis? So, recently, naging nga siya, usap-usapan, lalo na nung may isa siyang parang protege or parang mini-mentee na medyo on fire, medyo lakas din ng Pero yung sa protege niya, parang, I'm not sure about that kasi parang video clip lang siya, sobrang short. Sa bagay. Minsan kasi sa mga ganun, hindi ako masyadong nagko-comment kasi maraming blind spots hindi natin alam kung ano yung context nun. May context, no? May context. Tama. Nakita ko nga yung mga schoolmate natin, Brad. Grabe yung ayaw ko nakita. Marami nakikita eh. Anyway, kasi yung kay Pastor Ed Lapis, isang buong sermon. Kakapakinig ko lang kanina. Dahil ko kasing ginagawa eh. Sobrang dahil kong ginagawa. So, hindi ko maharap yung mga tanong sa akin ng mga tao. Pero kanina, pinanood ko. Yun nga, pinaka-gist nun. Para bang lumalabas ang pursuit ni Pastor Ed Lapis sino ba yung tatay ni Jesus? No, the LL yun ba or Yahweh? And doon sa preaching na yun of legal age parang si Jesus Christ, actually hindi parang yun na yung lumalabas doon sa sermon na ang tatay ni Jesus Christ is si LL yun at ang lumalabas ay si Yahweh ay parang opposite or kalaban ni Jesus. Kasi nasa siya darkness si Jesus yung liwanag. So parang china-challenge niya yung God of Israel na si Yahweh. What do you think about that? Kakaiba, no? Medyo hindi ganyan yung kinalakihan natin. Tsaka pag Bible reader ka, hindi mo naman mapapansin yung mga ganon. So, kumbaga nakaka-curious lang din. What led Pastor Ed Lapis itong journey na ito na parang naging iba nga yung kinalakihan natin tsaka yung the God of the Bible ba parang mapapatanong din sila Kasi ang accusation kay Pastor Ed Lapis, Marcionism. Paulit-ulit yun Marcionite, nagtuturo ng Marcionism. Kahit dun sa screenshot na sinend sa akin na patungkol sa DZAS, andun rin yung term na Marcionism na nagtuturo siya ng Marcionism. Before I comment on that, ano yung tingin mo sa Yahweh being the enemy of Christ? The enemy of Jesus. What do you think about that? Is it dangerous or pwede pa ring maging kumbaga kasama sa orthodoxy? What do you think about that? Medyo alanganin yun kasi Yahweh, that's the God na we came to know And parang nagkaroon ng different perspective na baka nga kaaway to at din yung tinatry na isolve ni Jesus. So medyo nakakabahala rin. Pero I think yung sa question mo ako personally have to dig deeper lang din to check kumbaga do my due diligence. Due diligence pa on that matter. Generally, anong take? Generally, parang kasi parang parang lumihis ba? Parang nag-iba yung niya. Bigla. Mukhang delikado tayo doon. So I don't think dapat siyang masama sa on what we stand as believers. Kung isipin mo kasi yung Yahweh, hindi nga pronounce yun Sobrang sacred nun, di ba? Tetragrammaton You don't say Yahweh, yung sa Israelite tradition Ano yan pinapalitan mo ng Adonai, no? Pag may nakitang Yahweh, hindi pronounce. Kaya wala nakakaalam kung paano i-pronounce yan ganong kasagrado. And tapos suddenly someone would say na he is of darkness, no? Parang nasa kampo ng kadiliman, no, si Yahweh. Parang sobrang bigat para sa mga Christians na anong advice mo sa mga
normal Christians na nakikinig. Kasi, syempre, pag pupunta ka sa church, yun lang naman ang gusto mong malaman, anong sinasabi ng Bible tungkol sa Diyos, and then suddenly may ganitong katuruan. Ano yung advice mo? Ano yung masasabi mo sa mga normal Christian na uma-attend sa mga... Yes. Ako, number one, personally, I would encourage them to go back to the Bible, no? Mhm. Tapos, to ask questions themselves. Kasi it's really, itong faith natin, itong pagsunod natin sa Panginoong Jesus, it's really a personal matter. And as they do that, they have to also be pastored by a credible spiritual leader. So they have to have people also, shepherds under them, who would help them navigate. I think every Christian should have pastors and shepherds na talagang would empower them, equip them to think. Yung talagang hindi rin sila magiging dependent, but really empower them in the scriptures, with the right sources. So maganda rin talaga na even yung pastors nila, malalaman nila na grounded sa basic orthodoxy, tsaka sa Bible and history. Ayan. So, pagka nandun kayo sa medyo, hindi ka sigurado kung magagabayan ka ng pastor, pray ka na. Speaking of history, kasi yung belief ng ganong klaseng belief na lumalabas si Yahweh ay kaaway ni Jesus Christ, wala siya sa historic Christian faith eh. Hindi siya parte ng pananampalataya ng mga Kristiyano ever since. Yes. Merong ganong lumabas, yung tinatawag na Marcionism, na nireject yung God of the Old Testament. Tingin ko kailangan mag-post ng separate video about this, about Marcionism. Yes. Kasi yung Marcionism kasi, I think to some extent mali rin yung i-branding mo si Pastor Ed Lapis na Marcionite or nagtuturo ng Marcionism. Kasi malamang yung mga taong nagsasabi nun, hindi rin naunawaan yung Marcionism. Or nakikita lang yung similarity between Pastor Ed Lapis and Marcionism, tapos brandingan na ng Marcionism or Marcionite. I think mali rin yun eh. Kaya gusto kong gumawa ng separate post about that. Pero anyway, maraming mga similarities si Pastor Ed Lapis tsaka yung si Marcion, kagaya ng rejection of Yahweh or the God of the Old Testament. Tapos si Jesus, meron talagang totoong tatay at hindi yun yung God of the Old Testament. Ganoon kasi si Marcion naniniwala siya na merong tatay si Jesus na hindi yun yung creator God ng Old Testament. Kaya nire-reject niya yung Old Testament. Tapos inedit niya yung New Testament, tinanggal niya yung mga nagsasabing si Jesus Christ yung tatay niya, yung God of the Old Testament. Kasi parang lumalabas kay Marcion, meron siyang different father, maybe the Most High God, parang si Pastor Ed Lapis. Tapos yung God of the Old Testament kaaway ni Jesus Christ. So yun yung mga similarities, pero ang daming differences. Kaya hindi natin pwedeng sabing nagtuturo ng Marcionism si Pastor Ed Lapis. For example, isang pinagkaiba nila, si Marcion hindi naniniwala na si Jesus Christ nagkatawang tao. Of course, si Pastor Ed Lapis naniniwala na nagkatawang tao ang ating Panginoong Jesucristo. At I think si Pastor Ed Lapis naniniwala siya na yung creator of all things, yun yung Diyos talaga na hindi pinaniniwalaan ni Marcion. Anyway, the point is this, yung Marcionism, nireject na yan ng mga Kristiyano long time ago. Yes, as heresy. So, ngayon kung magkakaroon ng similar na katuruan kagaya noon, I don't think dapat maging part yun ng Christian faith. So ako, kung ang advice mo sa iba mag-aral silang mabuti based on the Bible, ako ganun din siguro, sasabihin ko, question everyone. Question your pastor. Wala namang masama. Questionin mo yung pastor mo Yes. Questionin mo yung mga tagapagturo in light of the Bible. Ang final authority natin lagi, Bible. Yes. Hindi preacher, hindi pastor, hindi mga research. Tama. Na binabasa ni Pastor Ed Lapis. Anyway, I respect Pastor Ed Lapis. I love him. And sana magbago siya ng pananaw patungkol dito. I think he's playing with fire. What do you think? What do you think, bro? Parang naglalaro ng apoy no? Hindi mo rin masabi kung ano yung motibo behind it, no? Pero yun nga parang with the ends justify the means. Kung yun nga yung ginagawa. Or talagang ito na talaga yung kinakatayuan niya.
only time. Pero I think sincere siya na inaaral yung subject eh. Talagang inaaral niya, tapos kung saan siya dali ng evidence, yun yung i-embrace niya. I think nasa ganung level siya. Pero anyway, sana balikan niya pa rin yung historic Christian faith. Kasi again, it's like playing with fire. Either, pag naglalaro ka ng apoy, either ma-enlighten ka or masunog ka in the process. And unfortunately, dahil very influential si Pastor Ed Lapis, marami pa siyang madadamay, di ba? Sa maling theology. Anyway, closing words. Closing words. Pastor Joash. Yeah. Again, I believe every Christian has been called to a devoted life, a life that is submitted to the Lord, a life that grows in the Lord and also in fellowship with other believers. So hindi lang devotion, but also I believe our devotion should always lead us into mission. So ang closing challenge ko sa lahat ng nanonood ay kamusta yung ating devotional life? At the same time, kamusta yung ating missional life? This incident na to, may this be an encouragement and an inspiration for us to dig deeper in the Lord, in the Word, and to be connected with other believers, and also inspire us to continue to preach the gospel and make disciples sa katotohanan na ating kinakatayuan. So, yun po ang aking encouragement sa lahat. Okay, salamat Pastor Joash sa sa pag-join dito sa ating usapan. Thank you. So, sa ating mga viewers, tandaan natin, ang final authority natin ay ang salita ng Diyos. So, walang masama kung i-question natin yung ating mga teachers, pastors, theologians, even authors. So, kapag kumontra sila sa Bible, dapat malakas din ang loob nating sabihin na mali sila, pero kailanman di natin pwedeng sabihin na mali yung Bible. Because the Bible is our final authority.